Nagbabalik po ang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Ako po si former Congressman Erin Tanyada para kay Kuya Daniel. Pong Risa, no? Hindi Risa na lang. Risa na lang. Risa na lang. Okay. Parang maganda yung tunog na yun. Mga 20 or 30 years ago. 30. Anyway, Risa, meron nagsasabi na hindi lalaganap itong kontrobersya tungkol sa PhilHealth, especially with regard to the eye cataract operations, kung walang kasabwat sa loob ng PhilHealth, no? Para ma-process kaagad yung claims nitong mga eye centers or ma-delay yung pag-imbestiga, no, o pag-audit ng PhilHealth. Ano masasabi niyo dito? Well, those would be very serious accusations. At dahil kami naman ay nasa isang GOCC at kumbaga may sumpang tumupad sa standards of public service, tulad dito sa UNTV, but higit no, sa gobyerno, magiging bukas naman kami na sumagot. At ako rin bilang member ng Board of PhilHealth at chair ng isang komite na tinanong tungkol diyan sa issue ng eye cataract operations, ang masasabi ko naman ay mula pa noong 2010 ay nag-introduce na ng ilang mga reforma, at least 5 to 8 reforms mismo yung PhilHealth Board through that committee para ma-tighten ang anumang posibleng loopholes o gawing mas airtight ang mga polisiya namin. Lalo na dyan sa usapin ng claims at reimbursements. Kapag kaperahan kasi, di ba, sa isang korporasyon, pera man ito ng individually paying members at pera man ito ng ating gobyerno mula sa ating mga taxpayers, talagang dapat pakaingatan namin sa GOCC. Siniseryoso po namin mabuti yan sa PhilHealth. Ito naman tungkol dito, no? Merong mga doktor na nagsasabi, unfair naman raw, no? Dahil gaano kadali, well, they're looking at the hours spent, no? To do an eye operation compared to a doctor doing a heart surgeon, doing a spinal injury repair or even bones, no? And they spend so much hours, but if you will compare the pay or the reimbursement that they receive, no, lugi sila dahil mas madali, mas mabilis ang eye operation compared sa trabaho nila. How would PhilHealth react to this? Well, siguro sa ganyang perspektiba nila mismo, yung kumbaga sektor ko sa board, mga doktor, hopefully talaga magpapatuloy yung peer pressure na i-observe yung standard of ethics nila mismo sa medical profession bilang mga healers. At doon naman sa usapin ng professional fee ng iba't ibang klaseng mga specialists, yun naman kasing PF ay pasok na sa case rates na winwork out namin sa PhilHealth para sa anumang klaseng sakit na maaring magpagamot ang aming mga miyembro sa PhilHealth, lalo na pag confined sa mga ospital. So yung ganyang mga internal working out ng mga just share sa case rate, kung sa component halimbawa ng professional fee, ay tinitinang ding maigi ng PhilHealth both sa pag-compute ng case rate at in a sense oversight kung talagang na-implement yung ganyang tamang sharing dun sa rate na yon. Itong investigation ni Senator Gingono tungkol dito, tapos na ba o patuloy pa rin magkakaroon? Well, nung naging resource person po ako last week, third hearing na po nila, and at the close of that hearing, sinabi naman ni Senator TG na parang baka magtatawag pa siya ng hearing pa. So, iintay lang kami kung imbitahin ba kaming maging resource persons muli led by PhilHealth President Alex, Secretary Janet as our chair, at iba pa naming mga kawani sa PhilHealth. Ngayon, alam natin, very noble, no? Itong health insurance na pinapalakad natin dito sa ating bansa. As a matter of fact, ito yung masabi natin talagang plano even before. No, we had Medicare before, no? And then of course, gusto nga natin na pamarisan yung mga health programs ng ibang bansa or even improve on them, no? To the state that of course ayaw naman natin ma-bankrupt yung pondo ng isang insurance. Magkano na ngayon ang pondo ng PhilHealth? Oh my gosh, yan yung dapat kong na-review. I live more with words than with numbers. Pero teka, nabasa ko yun several weeks ago. Oh dear. Okay, basta I'll get back to you on that kung ilang hundreds of billions of pesos meron ang PhilHealth, and sinasabi namin ang healthy ang actuarial life namin.
ibig sabihin sa pagbalanse ng pagpasok ng premium payments Yes. mula sa miyembro at sa gobyerno at sa labas ng reimbursements para sa coverage ng aming mga miyembro, ay healthy ang inflow-outflow na yan ng pondo through the years. Magiging sustainable yung health insurance para sa bawat Pilipino sa habang panahon. Yeah. At maigi din, ayon sa aming actuarials, yung paggastos namin ng pera ngayon kahit para sa operational expenses. So not more than 5% of premium payments, 5% of yung yield from yung modest investments na Yes. meron ng PhilHealth, and 5% from another component that I was going I'll to get ask, back to but you on. might not Opo. recall yung what is the actuarial life na nakikita ng ating mga kwan? How many years based on their prognosis? I'll get back to you on that also. Pero sinasabi ng aming actuarial na healthy yung actuarial life I namin. would think so because compared to, well, yung United States right now, Yes. they promoted a new healthcare system under Obama Obamacare, para yes. mas mapalawig, no. Yung atin kasi at least, no, hindi natin sinasagot. Bagamat binabatikos ng ilang natin mga kaibigan, hindi mo naman sinasagot yung buong pangangailangan. Well, Mahirap totoo rin. talaga, no. Kaya we were I would think we were trying to cover a lot of people, Yes. no, and at least shoulder part. Oo. Dahil kung you will try to shoulder the whole expense, babagsak at babagsak uli yan, and we don't want that to happen. At saka in fact, dahil nga nasa 86% pa lang ang coverage namin, we're still actually targeting makover yung natitira pang 14%. Yes. Para at may magandang target na kung universal healthcare ito, in principle, that could and should mean 100%. Ibig sabihin, pag pumasok pa yung 14% na yon, kung sila din naman ay premium paying members, so papasok din po yun sa resources ng PhilHealth na sa patuloy na maayos dapat na pamamalakad namin sa pondong iyan, iikot yan over the years, at habang ginagastosan ng maayos yung ating populasyon, in principle, magiging mas malusog yung populasyon natin, fewer will need to have more expensive procedures. Lalo na't nagre-reorient ang PhilHealth, ang buong health system natin sa primary care. Oo. Diba? So, sa bawat pisong gagastosin natin sa primary, preventive, promotive care, mas nakatitipid tayo ng mas maraming piso dun sa other end of the spectrum na mas mahal na tertiary care. Ang parati kong sinasabi, at least yung mga naninirahan sa mga malalayong lugar, no, Yes. sa mga barangay, at Opo. least may pag-asa ngayon dahil parati sinasabi, namamatay na lang sila sa liblib na hindi sila nakakita ng doktor. At yun dahil mismong takot sila sinabi sa ni gastos. President Noy Oo. nung tinulak talaga niya ang PhilHealth na i-expand yung coverage namin. Sabi niya exactly what you just said. Dapat walang Pilipinong mamamatay na minsan di makakakita ng doktor. Ngayon, Risa, I'd like to give you an opportunity dahil I saw this in Facebook. No? Apo. I'm sure you know what I'm referring to. No, there's a bus. Oh yes, the bus wrap. The bus wrap, and then it has you, Opo. and it elicited comments from Yes. a friend, from our friend, if you still consider her a friend, Yes. from May Paner, no, and saying it's epal. What's your take on this? Well, my take on this and what I told people in social media who asked about it, na bahagi yun ng information campaign namin sa PhilHealth. Even President Noy launched the Alaga Ka, Alamin at Gamitin ang PhilHealth campaign last summer. So, I lent my voice dun sa information campaign na yon. And no public funds were spent on that. No PhilHealth funds were spent on that. Who Supporters spent? sa mga sa Okay. private sector na naniniwala din sa universal healthcare reforms, sa PhilHealth benefit packages mismo ang nag-shoulder ng cost. Would you say the response that was elicited through social media dahil may balak ka bang tumakbo uli sa darating na halalan? Well, yun yung tanong din ng iba. At sabi ko nga, wala namang desisyon pa dahil wala pa rin namang imbitasyon kay Presidente. So I've been very happy in the past 8 months working as a member of the board of PhilHealth. At yung aming corporate affairs din ay hiniling na ako at iba pang members ng board ay mag-post din sa aming in-house poster, membership empowerment poster. Pinapakita yung aming PhilHealth ID at ni-inform yung mga members paano ito magagamit. So, in that same spirit, I lent my voice to the
Pero information you kasama ka sa long list. Sa long list. Very long list. Pareho tayong kasama sa long list. Hindi ko alam kung sa short list kasama pa rin ako. Hindi ko rin alam. Pero ano yung nakalagay? Basically sa information ng ating mga... Salamat sa pagtanong. Kasi yun yung isang package na excited kaming ma-roll out this year. Once ma-finalize ito ng DOH, meron pa silang ini-improve dito. Ito po yung matagal nating iniintay na outpatient primary care benefit package, yung check-up na tinatawag. Tamang serbisyong kalusugan sa pamilya. Na kapag na-finalize na ito ng DOH, may bala kasi kasama sa check-up yung libreng konsulta, libreng selected na mga lab exams at libreng selected din na mga gamot. Basta sa PhilHealth accredited na doktor at saka hospital o clinic. So, yun yung nakalagay din dun sa boss wrap na yun, yung impormasyon tungkol sa ano yung check-up package, ano yung components niya, and the fact na kung PhilHealth member kayo, ay mapapakinabangan nyo rin ito bilang benefit package. Pero, again, once ma-finalize na po ito ng DOH, hopefully ngayong taong 2015. Meron akong nakita sa pahayagan, is it the same ad that Alex Padilla has holding also PhilHealth card? Iba yon. Bahagi yon sa aming membership empowerment poster. Opo, lumabas ulit yung version na yun na nandun si President Alex a few days ago. Nakita ko po 1/4 ad sa isang pahayagan. So, of course, tumatakbo yung programa. Yes. Marami sa ating mga kababayan unti-unti na cover, especially now with also the senior citizens automatically covered. Lifetime members. Sa tingin mo, work in progress nga itong PhilHealth natin. Definitely. Paano ang oversight? Maliban sa ginagawa ng Senado at ng Kongreso, pero internally, how do you do the oversight to even improve that inequality or within maybe the case rates, no? What doctors are complaining of, no? Unfair here, unfair there. How do you address this? May regular po kaming, bukod nga sa regular na audit, may regular kaming review ng case rates na iyon. Dahil maya't-maya tumatanggap kami, nagsusolicit kami ng feedback sa iba't ibang stakeholders at sinasabi nga, halimbawa nung na-meet ko yung Philippine Hospital Association Board, may sinasabi nga sila na may mas rational daw na paraan pa na ikwenta yung case rate. So we welcome those kinds of feedback at yung mungkahi nila. So ano po exactly yung paraan para i-improve ito? Yung sa audit namin, it's a post-audit dahil may effort kami earlier on na mabilis na ma-reimburse yung mga medical professionals at facilities para siguradong ma-cover yung members namin. But we still implement a post-audit after auditing. At ito nga po yung lumabas na findings sa audit namin na ngayon ay iniimbestiga, at least yung isang bahagi nung Senado. And those 8 reforms na inintroduce at ini-implement ng PhilHealth Board through that Committee on Appeals on Administrative Cases, mga reforma po tungkol sa tulad ng comprehensive review of all pending cases on appeal, yung pag-provide ng procedural due process, para may due process din yung nireklamuhan or yung respondent kung may kaso. At saka most recently, dun sa recent meeting namin, nitong Hulyo lang, yung unang pulong ng committee nyo ng CAAC na chinare ko, nag-propose kami, ipipresent pa lang namin sa board, ng tinatawag naming hybrid rule para mas rational nga yung pag-desisyon ng komite at pagpataw ng kung may kinakailangang fines or other penalties dun sa mapag-alamang hindi tamang pag-reimburse. So these have been work in progress, to use your term, since 2010. At bunga nitong audit namin at yung ongoing investigasyon sa Senado, may panata kami na ipagpatuloy yung ganyang reforma at pabilisin yung proseso ng pag-tighten pa ng ganitong mga claims and reimbursement processes. And ngayon, Risa, yung kinakabahan ng lahat. Dahil nga, mas madali nga makapag-reimburse sa mga doktor, no? How do we now watch over unscrupulous doctors? They may be only a few. I believe there are a few. Who would operate, no? Even if unnecessary, just to get paid. Or even if pwedeng ibang method na pwedeng gawin, operasyon na lang dahil Yun na nga. how do we check that? The checking starts even before
yung pagpalaganap talaga ng Philippine Medical Association, halimbawa, ng kanilang Code of Ethics. Kasi kahit dun sa pinag-usapan nating paggamit ng sweepers or pag-solicit Yes. ng pasyente, Yes. very explicit sa Code of Ethics nila na this is unethical. So malaking bagay yun na yung ganyang peer pressure sa mismong komunidad nila, ma-internalize simula pa lang sa med school, hanggang sa actual practice nila. At yung pag-check and balance nila sa isa't isa ng mga peers, mga colleagues. Pagdating po sa amin sa PhilHealth, tutuloy nga po namin at bibilisan pa yung reforms na in-introduce namin since 2010, lalo na sa ganitong mga findings namin at sa ganitong investigasyon ng Senado para iwasto talaga at maparusahan sa isang makatarungang paraan kung sino man o anuman ang mapatunayang ng abuso talaga or naggumawa ng fraud. At internally din sa amin, aayusin namin lalo. Hihigpitan yung pag-implement ng aming mga polisiya at isasara kung anumang loopholes na nakita namin in the past 20 years. 20 years old na po ang PhilHealth ngayon, Yes. 2015. In the Yes, past 20 years of 1995. operations, opo, 1995, yung law na iyan, kung ano yung mga natutunan namin sa sarili naming practice as the Health Insurance Corporation ng ating bansa, amin pong ipatutupad yan at saka bibilisan pa yung proseso ng patuloy na pagwasto sa paggamit ng pondong iyan ng bayan. Ito'y usapin bago tayo magtapos, no? Dahil pinamamadali ni Direk, no? Usaping PhilHealth rin. Opo. No? Health ko. Bakit mo ako hiniwalayan? Teka, may subtitle kang, walang pikon? Oo, walang pikon. Kaya nga bakit mo ako hiniwalayan noong 1984? Ano ba yan? Hindi 84 yun. Akin na rin. 84 yun. Ay, 84. Ano ba yan? Pati yung musika. August nga eh. Oh my God. August, nung sinagot mo ako. Ano ba yan? Alam ko. Birthday alam niya. ko. Birthday mo. Ano ba yan? Sige, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat kay Risa Ontiveros, PhilHealth Director. Muli, sa ngalan po ni Mr. Public Service Daniel Razon, ako po si former Congressman Erin Tanyada na pansamantalang nakasama ninyo ngayong umaga dito sa program Bawal ang Pikon. Get it straight with Kuya Daniel Razon. Maraming po salamat.